Bakit magkakaiba ang hugis ng mga tour ng transmisyon? Kung nakapagbiyahe ka na sa kalsada, tiyak nakita mo na ang malalaking bakal na nagdadala ng kable ng kuryente papunta sa ating mga bahay. Makikita mo sila saan man, tumatawid sa bundok, lambak at lungsod. Pero kung titingnan mo ng mas mabuti, mapapansin mong may kakaiba. Wala silang iisang disenyo o itsura. May malalapad at matitibay at may mas makitid na sinusuportahan ng mga manipis na kable na nakakabit sa lupa. At mayroon ding mga mukhang totoong palaisipan na gawa sa bakal. Pero naisip mo na ba kung bakit sa iisang kalsada may mga estruktura na mukhang sobrang magkakaiba sa isa't isa? Ngayon, susuriin natin ang mga technical na detalye na bumubuo sa disenyo ng mga ture na ito at maiintindihan natin na bawat kurba sa bakal at bawat anggulo ng pagkakakiling ay may malinaw na mathematical at punsyonal na dahilan. Para maintindihan ang pagkakayabang ito, dalam muna nating malaman ang tunay na tungkulin ng tore ng transmisyon bukod sa paghawak ng mga kable. Ang pangunahing layunin ng isang linya ng transmisyon ay magdala ng kuryente sa napakataas na boltahe na maaaring umabot ng 500,000 volts o higit pa. Sa boltahe na ito, natural na hinahanap ng kuryente ang pinakamaikling daan papuntang lupa. Dahil dito, ang pangunahing tungkulin ng Tor ay tiyakin ang ligtas na distansya sa pagitan ng mga kable na may kuryente at ng lupa, pati na rin panatilihing magkakahiwalay ang mga kable sa isa't isa. Ang hugis ng tore ay resulta ng ekwasyong nagbabalance sa kaligtasan electrical at lakas ng estruktura para suportahan ang toneladang kable sa epekto ng hangin, ulan at pagbabago ng temperatura. Ang karaniwang uri na makikita sa mga tanawin sa Brazil ang tinatawag na tore ng suspensyon. Gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang tungkulin nito ay itaas lang ang mga kable sa mga tuwid na bahagi ng linya. Sa mga toreng ito, ang mga insulator, yung mga bahagi na parang mga nakapatong na plato ay nakasabit ng patayo. Kinakaya ng istrukturang ito ang bigat ng mga kable at puwersa ng hangin sa gilid. Dahil hindi kailangang humarap sa malalakas na puwersa ng paghila sa pahabang direksyon, pwedeng gawing mas magaan at matipid ang tore dahil hindi ito hinihila ng kable ng buong lakas papunta sa harap o likod. Sa mahahabang tuwid na linya, makikita ang sunod-sunod na tore na mas payat at simple dahil layunin lang ay mapanatili ang ligtas na taas mula sa lupa. Nag-ibang sitwasyon kapag kailangang lumiko ang linya ng transmisyon o pagdating sa huling destinasyon. Sa mga puntong iyon, ginagamit natin ang tor ng angkla na kilala rin bilang tor ng anggulo. Hindi tulad ng tor ng suspensyon kung saan dumadaan lang ang mga kable dito. Sa tor ng angkla ay iniaangkla at itinatali ang mga kable, kaya buong puwersa ang napupunta sa estruktura. Mapapansin mong ang mga insulator sa mga tor ay maari nakaposisyon ng pahalang kasabay ng mga kable. Ito ay dahil kailangan suportahan ng tor ang malaking mechanical na tensyon ng kable na humihila rito sa gilid ng kurba. Paano nga ba nakakaya ng manipis na estruktura ang bigat ng toneladang umiindayog na kable sa malalakas na hangin? Ang sagot ay nasa tibay nito. Ang mga tor ng angkla ay mas mabibigat. Mas malapad ang pundasyon nila at mas maraming bakal ang gamit para matiyak na matatag ang linya kahit maputol ang kable sa magkabilang panig. Bukod sa tungkulin nilang sumuporta sa mga liko, mahalaga rin ang papel ng mga tore ng angkla sa kaligtasan ng buong sistema. Nagsisilbi silang punto ng panghinto. Isipin mong ang linya ng transmisyon na daan-daang kilometro ang haba ay gawa lang sa magagaan na tore ng suspensyon. Kung may bumagsak na tore, maaari nitong hilahin ang kasunod at magdulot ng mapaminsalang epektong domino sa kahabaan ng maraming kilometro. Ang mga tor ng angkla ay estratehikong nilalagay bawat ilang kilometro upang putulin ang epekto. Nagsisilbing angkla na humahawak sa linya para manatiling nakatayo kapag may aksidente sa isang bahagi. Isa itong inhinyeriyang pang-iwas na tinitiyak na ang lokal na problema ay hindi mauwi sa isang malawakang pagkawala ng kuryente sa rehiyon. Kapansin-pansin ang modulong tor na may mga kable na parang tali dahil sa kakaibang itsura nito. Maaring nakita mo na ang ganitong tor na parang V o baliktad na Y nakatayo sa isang base lang at nakakabit sa lupa gamit ang mga manipis na steel cables na galing sa mga dulo nito.
Ang mga toreng ito ay obra maestra sa pagtitipid ng materyales. Dahil ang mga steel cables o mga kabling pansuporta ang sumasalo ng karamihan sa puwersang dulot ng hangin at hila, pwedeng gawing mas magaan ang central na metal na istruktura. Perpekto ang mga ito para sa malalawak at patag na lupa, kung saan mahal at mahirap ang magdala ng malalaking piraso ng bakal. Madaling buuin at napakamura ng estayadong tore. Pero may kapalit ito. Nangangailangan ito ng mas malawak na lupa para maangkla ng ligtas ang mga kable sa lupa. Sa kabilang banda, kapag limitado ang espasyo, tulad ng malapit sa mga lungsod o sa mga lugar na matarik ang lupa, gumagamit ang mga inhinyero ng toreng nakatayo sa sarili. Ito ang klasikong modelo ng lattice na nakatayo mag-isa sa 4 na konkretong paa. Hindi nito kailangan ng panlabas na kable para tumayo. Kaya maaari itong ilagay sa mas makikitid na right-of-way. Ang self-supporting na tor ay napaka-versatile at maaaring idisenyo para sa napakataas na taas. Kaya ito ang paboritong pagpipilian para tumawid sa malalapad na ilog o malalalim na lambak. Bagaman mas maraming bakal ang kailangan kaysa sa estayadong tor, bumabawi ang tibay at mas maliit na lupang kailangan nito sa investment, lalo na kung mahal ang lupa o mahirap ang access. Ang pagpili sa 4 na uri ay hindi basta-basta at kailangan ng masusing pag-aaral ng lohistika at heolohiya. Halimbawa, ang uri ng lupa ang nagtatakda kung paano gagawin ang pundasyon. Sa mga batong lupa, mas madali ang pag-angkla ng mga kable ng isang tor na sinusuportahan ng mga kable, habang sa mga mabuhangin o malalambot na lupa, maaring ang tanging solusyon ay isang tor na kayang tumayong mag-isa na may malalalim na pundasyon ng konkreto. Kailangan ding isaalan-alan ng inhenjerya ang kalawang. Sa mga baybay lugar, mabilis na tinatamaan ng alat ng dagat ang bakal, kaya kailangan ng mas matibay na proseso ng hot dip galvanization o paggamit ng disenyo para mas madali ang maintenance at paglalagay ng proteksyong pintura sa pagdaan ng panahon. Bawat detalye mula sa kapal ng mga angle bar hanggang uri ng tornilyo ay sinisigurado para tumagal ang estruktura ng hindi bababa sa 50 taon nang walang seryosong sira. Intriga rin ang impluwensya ng hangin sa disenyo. Napansin mo bang ang mga tor ay laging may butas at espasyo sa pagitan ng mga bakal na bar? Hindi lang ito para makatipid ng metal. Kung ang tor ay isang solidong haligi, magiging napakalakas ng puwersa ng hangin laban dito. Kaya kailangan maging mas malaki at mas mahal ang pundasyon. Sa trellis system, hinahayaan ng disenyo na dumalay ang hangin sa loob ng istruktura na may mababang resistensya kaya nababawasan ang mechanical na karga. Makikita rin ang prinsipyong ito sa Eiffel Tower. Ang pagiging bukas sa daloy ng hangin ang dahilan kaya magaan at matatag ang matataas na istruktura kahit sa malalakas na bagyo. Sa huli, ang pag-unlad ng materyales ay nagdadala ng bagong anyo sa ating tanawin. Kamakailan lang, nagsimulang lumitaw ang tinatawag na mga trongko-konikong poste na gawa sa bakal na isang haligi at makinis, nakahawig ng mga dambuhalang poste ng ilaw sa kalsada. Karaniwan itong ginagamit sa mga urbanong lugar dahil maliit ang espasyong kailangan at mas kaunti ang epekto sa tanawin, kaya't mas moderno silang itinuturing. Bagaman hindi naman sila mas mahal gawin at dalhin dahil sa bigat na nakasentro sa iisang poste, ipinapakita nito kung paano umaangkop ang inhinjerya sa pangangailangan ng lipunan. Hinahanap ang balanse sa technical na kahusayan, visual na pagkakabagay at matalinong paggamit ng espasyo. Kung nakarating ka hanggang dito at nagustuhan mong video, mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe, i-like mo na rin at i-activate ang notification bell. Kung interesante sa iyo ang aming nilalaman, pwede kang maging miyembro para suportahan ang paggawa namin ng content at maalala ka sa mga video namin. Kung gusto mo pang malaman ang mga inirerekomendang kurso, iscan lang ang QR code o i-click ang link sa description ng video para ma-access mo ang mga oportunidad na makakatulong sa pag-develop ng kakayahan at magbibigay ng advantage sa karir mo. Alin sa mga modelong ito ang kadalasang nakikita mo sa kalsada kapag nagbibiyahe ka sa bansa? Alam mo ba kung bakit iba-iba ang hubis ng mga ito? Ilagay ang sagot mo dito sa mga komento at ituloy natin ang usapan na ito. Dito sa gilid, may dalawang pagpipilian ng mga interesting na video na kailangan mong panoorin para mapalawak ang iyong kaalaman at mapukaw ang iyong kuryosidad. Kung gusto mong tumulong, i-like ang video, mag-subscribe, i-activate ang bell at tag-isipang maging miyembro. Yan na muna mga kaibigan ng inhinyeriya, isang malaking yakap at magkita tayo sa susunod na video.